Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya ha, hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix. Ito ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo, ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpa-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Lingkod si Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang ating headlines. Sara Diskaya kakasuhan na ayon mismo kay Pangulong Marcos. Camp visit ni PBBM at dagdag sahod sa mga sundalo, huwag intrigahin pakiusap ng Malacanang. Christmas rush asahan sa susunod na linggo, kasadong transport strike tututukan ng MMDA. NDRRMC naka-blue alert dahil sa bagyong Wilma. Halos 1,000 ang inilikas. 2 sa 4 na natitirang sasakyan ng mga Diskaya nasubasta na. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. At isang kilabot na oldapper sa Cavite ng agaw ng baril patay. Lalaki natagpuan nakabitin sa puno at wala ng buhay sa Bitukang Manok, Apimonan, Quezon. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang araw Pilipinas. Kakasuhan na ng Ombudsman si Sara Diskaya dahil sa natuklasan na ghost flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa video message, inanunsyo ni Pangulong Marcos na ang proyekto ay nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong January 13, 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Batay sa investigasyon ng proyekto na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi naman naumpisahan.
Napatunayan din sa investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP na walang anumang konstruksyon sa nabanggit na lugar. Ayon sa Pangulo, natuklasan ng Ombudsman na palsipikado or peke ang mga dokumentong isinumite kaugnay ng proyekto gaya ng final billing, certificate of completion at inspection reports. Bukod kay Sara Diskaya, kakasuhan din sina Maria Roma Angeline Remando, ang Pangulo ng St. Timothy Construction at iba pang executives ng kumpanya at ilang opisyal ng DPWH. Sa kalagayan naman ng panahon, napanatili ng bagyong Wilma ang lakas habang patungong Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa BOST, uli na mataan ng bagyo sa layong 235 kilometro mula sa silangan ng Borongan City. Paglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng hanggang sa 45 kilometro bawat oras. Malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng hanggang sa 55 kilometro bawat oras. Kasalukuyan itong kumikilos pakanluran, timog-kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Nakataas na ngayon ang signal number 1 sa mga sumusunod: southern portion ng Sorsogon, mainland Masbate kasama ang Picao Island, northern Samar, eastern Samar, gayon din sa Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, signal number 1 din sa Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands. Lalawigan ng Bohol, northern at central portions ng Negros Occidental, probinsya ng Siquijor, northern at central portions ng Negros Oriental, gayon din ang eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz, signal number 1 din sa Guimaras, Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur. Nasa ilalim din ng babala ng bagyong Wilma bilang isa ang northern portion ng Agusan del Norte, Camiguin. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng lumapit or maglandfall ang bagyong Wilma sa Eastern Visayas o di kaya sa Dinagat Islands mamayang gabi or bukas ng umaga. At bababayin ng bagyo ang Kabisayaan hanggang sa araw ng Linggo at posibleng maglandfall sa Northern Palawan pagsapit ng Lunes ng umaga. Ikinasa naman ng Bureau of Customs ang ikalawang public auction bidding para sa natitirang luxury cars na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Dinalawan nito ng 6 na bidders sa mismong tanggapan ng ahensya pero 2 sa 4 lamang ang tuluyang naibenta kaninang umaga. Matatandaan naman na una nang nagkaroon ng auction noong November 20, ngunit 3 lamang sa 7 luxury vehicles ang nabenta. Binabaan naman sa naturang bidding ang floor price ng mga sumusunod na sasakyan. Yung Toyota Tundra mula 4.9 million ay ginawa na lamang 3.4 million. Ang Toyota Sequoia na dating itinakda sa halagang 7.2 million pesos ay ibinaba sa mahigit 4.6 million. Habang ang Bentley Bentayga mula 17.3 million pesos ay naging 13.8 million pesos na lamang. Habang ang Rolls-Royce na dating 45.3 million pesos ay binaba sa mahigit 36.2 million pesos. Pero kahit babaan pa ang presyo, 2 lamang sa mga ito ang matagumpay na nabili. Ito ay ang Kia 2023 na napunta kay Jose Maria Esteban III sa halagang 6 million pesos. Gayun din ang Mercedes-Benz G63 AMG 2022 model na nabili naman ng RMCE Metal Products Trading Corporation sa halagang 3,480,000 pesos.
Sa oras na 13 minutos, makalipas ang alas 2 ng hapon, meron muna tayong Flash Report. Flash Report! Yun daw pong 6 na milyong pisong pondo ng PhilHealth na idiniretso sa National Treasury. Aba, pinababalik ng Korte Suprema. Alamin natin ang iba pang detalye sa iyong Flash Report, Boy Gonzales. Boy! Sa kay Romela, initasan ng Supreme Court ang bangkang pagbabalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng 60 bilyon na una nitong inilipat sa National Treasury matapos sa aprubahan ang magkaiwalay na petisyong kumukwestiyon sa paglipat ng umano'y excess reserve fund ng ahensya. Sa katapos na press briefing ni Atty. Camille Ating, ang tagapagsalita ng Korte Suprema, sa desisyong pinunente ni Assistant Justice Amy Lazaro Javier, unanimous na ipinagbawal ng Korte ang karagdagang paglilipat ng natitirang 29.9 billion pesos at idineklarang walang bisa ang special provision na ng 2024 General Appropriation Act o GAA at Department of Finance sa circular number dahil sa 003-24 dahil sa great abuse of discretion. Ayon sa Korte Suprema, hindi angkop o hindi angkop sa layunin ng budget law ang Special Provision 1 ng at taliwas ito sa Section 11 ng Universal Healthcare Act o UHCA at sa Syntax law. Itinatakda ng UHCA na dapat manatili sa PhilHealth ang reserve fund at ang anumang sobra ay dapat gamitin ng pantaasan ang benepisyo at bawasan ang kontribusyon ng mga membro. Hindi ilipat sa pambansang pondo. Binigyan din ng Korte Suprema na hindi maaaring baguhin na EAA ang mga umiirang na substantive laws at anumang pagbabago sa polisiya sa paggamit ng PhilHealth Reserve Fund ay dapat dumaan sa iwalay na batas. Pinagtibay rin ng Supreme Court na tanging Pangulo lamang ang maaring mag-augment ng budget items at hindi ang kalihim ng DOF. Tinanggihan naman ng SC ang hiling ng mga petitioner na talakayin ang posibleng kriminal na pananagutan ng Finance Secretary dahil hindi ito saklaw ng mga isyong iniharap sa Korte Suprema. Inutasan din ng SC na maibalik ang 60 bilyon sa PhilHealth na sa pamamagitan ng 2026 GAA o GAA. Naglabas din ng iwalay na opinion ang ilang mga magistrado kabilang si Senior Assistant Justice Marvic Loren nagsabing dapat ideklarang invalid ang buong 2024 GAA habang ang iba pang magistrado ay nagpayag naman na magkakaibang pananaw na legalidad ng Special Provision 1 ng DOF Circular at ang unprogrammed appropriation. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat na Boy Gonzales. Nagatid sa ating oras, 17 minuto, makalipas ang alas 2 ng hapon. Kayo nanonood at nakikinig sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Ngayon pong araw ng Biyernes, 5 sa buwan ng Disyembre. Namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ang humigit kumulang 70 centavos bawat litro ng gasolina. Pero maaari naman bumaba ng humigit kumulang 45 centavos ang kada litro ng diesel, habang humigit kumulang 25 sentimos sa kada litro ng kerosene.
Sinabi ni Romero, itutulak ang taas presyo ng tumitinding geopolitical tension kabilang ang pag-atake ng Ukraine sa Russian oil infrastructure at ang tumataas na tensyon sa pagitan ng Venezuela at sabi ng opisyal na ang posibleng bawas presyo ang sobrang supply ng krudo sa pandaigdigang merkado. Sinibak muna at inilagay sa tinatawag na restrictive custody ang 5 pulis Central Luzon na inakusahang sangkot sa pagtangay ng 14 na milyong piso kontratista sa Porac, Pampanga. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Pampanga Police Director Colonel Eugene Marcelo na kabilang sa mga inilagay sa restrictive custody ang Substation 2 Commander ng Angeles City na may ranggong Major, 3 pa nitong tauhan at 1 pulis na naka-assign sa probinsya ng Zambales. Ayon kay Marcelo, unang nirespondihan ng Porac Police ang sumbong na panluloob sa isang bahay noong November 25. Ngunit nagpakilala ang suspect na miyembro ng PNP na nagsasagawa lang ng surveillance operation kaya kalaunan ay nirelease. Pero nakatanggap na sulat ang Department of Interior and Local Government mula sa isang concerned citizen na nagsasabing may nawawalang milyones na halaga ng salapi sa loob ng pinasok na bahay. Sa ngayon, nasa Personnel Holding and Accounting Unit ng Angeles PNP ang mga tinutukoy na pulis na sinibak na sa kanilang pwesto at bumuna din ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 3 para siyasatin ang insidente. Bukod rito, kasadong kasuhan ng kriminal ang mga nabanggit na lespo. Samantala, nakataas po ang Blue Alert status sa National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghanda daw po sa epekto ng bagyong Wilma. Sa forecast ng Pag-asa, inaasahang maglalandfall daw po ang bagyo sa bahagi ng Eastern Visayas o dyan po sa Dinagat Islands. Dahil po dito nilikas na ang abot sa 76 na individual mula sa lalawigan ng Biliran. Non-operational na rin ang 21 seaport sa Eastern Visayas at Negros Island dahil naman sa para maging stranded ang may 400 pasahero at higit sa 100 rolling cargos at 5 barko. Hindi naman katanggap-tanggap na 60 silid-aralan lamang ang maitayo ng DPWH sa buong taon ng 2025. Ayon kay Senador Bam Aquino, nagkaroon ng mismanagement sa panig ng DPWH dahil mas ginagawang prioridad ang flood control projects. Dahil dito ay ginit ni Aquino na dapat na maging batas ang Classroom Building Acceleration Program upang matugunan ang shortage sa silid-aralan. Sa ilalim ng batas na ito, maaari nang makipagkontrata ang DepEd sa mga LGU at mga kwalipikadong civil society organization para tumulong sila sa pagtatayo ng mga silid-aralan alinsunod sa pamantayan or standard ng DepEd. Batay sa datos, abot na sa 165,000 ang kakulangan sa classroom sa buong bansa. At ngayon po sa rapito ng ating mga report, camp visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dagdag sweldo sa mga sundalo abay huwag daw pong intrigahin. Ayon po sa Malacanang, report mula kay RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, hindi umano dapat questionin at haluan ng kontrobersya ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kampo ng militar, gayon din ang anunsyong umento sa base pay ng military at uniform personnel. Pahayag ito ng palasyo sa harap ng mga puna at pagdududa ng isang grupo sa timing ng mga akbang ng administrasyon kung kailan may mga ugong ng military reset. Sa press briefing, iginit ni Palace Press Officer Fidel Castro na tungkulin ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ang pagbisita sa mga kampo at pakikipagpulong sa tropa. Hindi rin anya nakabatay sa ingay sa politika ang pagkilala sa serbisyo ng mga sundalo. Ayon kay Castro, nararapat lang na kilalanin ang sakripisyo at kabayanihan ng mga military uniform personnel dahil sa laki ng responsibilidad at panganib sa kanilang trabaho. Narito si Yusek Castro.
Hindi po ito dapat kino-question. Ang pagbisita sa ating mga kasundaluhan, sa mga uniformed personnel ay nararapat lang po bilang Commander-in-Chief. So wala po itong kinalaman kung merong mga issue ngayon, obligasyon po ng Pangulo na bisitahin sila. Kahapon ay bumisita si Pangulong Marcos sa Eastern Mindanao Command sa Campanacan, Davao City, kung saan nakipag-budol fight pa ito sa mga tropa. Ito si Net Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At balita mula sa Senado, ICI, mapapalakas kapag maging batas na ang Independent People's Commission o IPC Bill ayon kay Senador Pangilinan. Ibalita mo yan, Paring Raymond at Paas. Paring Raymond. Paring Romel, aminado si Senador Francis Kiko Pangilinan ng Senate Committee on Justice na kapos sa kapangyarihan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ito ang dahilan kung kaya't porsigido sila na maging batas ang panukalang Independent People's Commission o IPC Bill. Layunin nitong bigyan ng pangil ang ICI na mag-imbestiga sa mga katiwalian kaugnay ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Sabi ni Pangilinan, kulang pa talaga ang ngipin ng ICI dahil hindi man lang nila ma-fight for contempt ang mga ayaw kumilala at ayaw humarap sa kanila. Narito si Senador Kiko Pangilinan. Well, if you give them the powers, then the chances of having sacred cows will be diminished largely. Ngayon kasi, appointees lang sila. Wala nga silang, hindi nga nila ma-cite in contempt yung mga maaaring hindi kumilala sa kanila eh. So, ang sagot doon, pag binigyan sila ng kapangyarihan, lalong masasabi natin yung sacred cows, na sitwasyon maiiwasan. Hindi naman naniniwala si Pangilinan na wala ng silbi ang ICI matapos mag-resign si dating DPWH Secretary Rogelio Bed-Singson bilang commissioner. Mas mabuti ng may ICI kaysa wala. At kita naman na nagre-rekomenda na sila ng mga kaso sa ombudsman at iba pang ahensya. Ginagampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin at hindi lamang ito isang uri ng palabas kundi isang seryosong responsibilidad. Narito muli si Senador Kiko Pangilinan. I don't think so. Hindi siya I don't think useless. I don't think so. How we wish they were more powerful. How we wish they would be more effective. But I'd rather mas mabuti na yun kaysa sa wala. So it's not just for show. I don't think so. Kasi nga, nagre-recommended na sila ng mga pagsasampa ng mga kaso. And pino-forward na nila sa ombudsman o kaya sa DOJ. So I don't think it's just for show. But if we really want to get to the bottom, and sabi nga, extraordinary times require extraordinary remedies. Bigyan natin ng dagdag na kapangyarihan. Ipasa natin yung IPC, Independent People's Commission. Bahagi ng pahayag ni Senador Kiko Pangilinan. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Raymond. Samantala, yun daw ang pagiging absent naman ni Senador Bato de la Rosa at kung patuloy ang pagtanggap nito ng sweldo, abay kino-question ho ng isang party list congressman. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Rhea Tromel kwenesyon ni Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List ang patuloy na pagtanggap ng buong sahod ng ilang mambabatas kahit naman hindi pumapasok sa trabaho. Isa sa mga pinuna ay si Senator Ronald Bato de la Rosa na mula nang umugong ang umunoy arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court ay hindi na pumapasok sa Senado. Gate San Fernando nakakagalit para sa ordinaryong manggagawa na mahigpit na saklaw ng no work, no pay, habang ilang elected officials ay walang pananagutan kahit kaltas sa kanilang sahod. Paliwanag ni San Fernando, hindi dapat palusutin ang issue ng absenteeism gamit ang mga teknikalidad sa mga rules ng alinmang institusyon, maging Senado man o Kamara. Kumparaan niya sa mga manggagawa na kahit malakas ang bagyo at baha, papasok pa rin dahil kung hindi papasok, wala naman silang kikitain. Dagdag pa ni San Fernando, bilang mga halal na opisyal, obligasyon nila na pumasok dahil ang kanilang sweldo ay mula sa buwis nating mamamayan. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa
DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ICI, sinagot naman ang payag ng Ombudsman, mananatili hanggang makumpleto ang mandato or buwagin ng Pangulo. Ano ibig sabihin yan? Ibalita mo, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Aha, wala pa si Giselle. Si Edniel Parosa ba? Okay na? Okay na si Edniel Parosa. Christmas rush, asahan na sa susunod na linggo. Kasadong transport strike, tututukan ng MMDA. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel, mararamdaman na ang pagbigat ng tali ng trapiko kaugnay ng Christmas season. Pagsapit ng susunod na linggo, yan ang pagpayan ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong unang mga araw ng buwan ng Desyembre. Sa pulong palitan sa Pasig City, sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na hindi pa nakaranas ng karamagitan ng kamay nilaan sa kabila ng napapansin ng ilan na unti-unti ng pagsikip ng mga lansangan lalo na kapag rush hour. Kaugnay nito, higit 2,000 tawa na MMDA ang nakadeploy ngayon para tumulong sa pagbanto sa daloy ng trapiko. Tatapat din ang inaasahang pagsisimula ng Christmas rush kasabay ng 3 araw na transport strike ng Grupong Manibela. Ayon kay Artes, babantayan nilang bantang na tigil pasada na kasado sa Desyembre 9 sa buong bansa. Tiniyak ng opisyal ang kahaptan itong sa mga maapektuhan sakaling kailanganin. Pakinggan ni natin ang MMDA Chairman. We expect that second week. So more likely next week ay makakaranas tayo mas mabigat na daming traffic. Alam naman po natin ang ating mga kababayan, marami pa rin po kumakasya ng Metro Manila at dito. Kaya po expect yung next 2 weeks na mabibigat po talaga yung daming traffic. Ginawa ni Artes ang pahayag sa paglagda ng MMDA at GCash sa Memorandum of Agreement upang magamit na ang e-payment service sa pagbabayad ng mga violation sa No Contact Apprehension o NCAP gamit ang May Huli Ka application. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parosa. Samantala, standby pa rin kay Miss Giselle Ricafort. Atin mo nang alamin ng report mula kay Miss Karen Oyong. Ano, okay na ba si Giselle? Ayun, ito talaga doon, ha? Boy Scout ka talaga, ha? Ito na, atin ang balikan na report mula kay Giselle Ricafort, ICI. Sinagot daw po ang pahayag ng Ombudsman. Mananatili ang hanggang makumpleto raw po ang mandato o buwagin ng Pangulo. Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay rin sinagot ng Independent Commission for Infrastructure yung pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na maaaring may 1 o 2 buwan na lamang yung komisyon. Ito'y bago raw itigil ng ICI yung investigasyon at i-turn over sa kanyang tanggapan yung kanilang findings kaugnay ng anomalya sa flood control. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Usaka, mananatili at magpapatuloy sa tungkulin ng Independent Commission hanggang makumpleto nila yung mandato o buwagin ng Pangulo. Idiniin niyang ito yung nakasaad sa Executive Order number 94 na bumuo sa Independent Commission. Samantala, kinumpirma naman ni Osaka na ilinlabas na ng Budget Department kaninang umaga yung Notice of Cash Allocation para sa 41 milyong pisong pondo ng komisyon ngayong taon. Makikipag-ugnayan na lamang anya yung ICI sa Land Bank kung maaari na nila itong magamit. Kasunod ito ng sinabi ni Commissioner Babe Singson kahapon na nasa dyaryo pa lamang yung pondo ng komisyon at sa pagkakaalam daw niya, hindi umano sumusweldo yung kanilang mga volunteers. Ito sa Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Social Security System o SSS. Formal lang nagbukas, operational na para sa mga OFW sa Japan ayon sa Embada ng Pilipinas sa Tokyo. Ibalita mo yan RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss K.
Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, formal nang binuksan ang tanggapan ng Social Security System o SSS sa Tokyo, Japan upang mas palawigin pa ang serbisyo para sa mga Pilipino na nagtatrabaho o nakatira sa naturang bansa. Sa impormasyong galing sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, pinasinayaan ni Philippine Ambassador to Japan, Mylene J. Garcia Albano, kasama si SSS Commissioner Jesus Sale Jr. at SSS International Operations Group Head Attorney Paul Eric Manalo, ang ribbon-cutting ceremony na ginanap sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo. Ay kay Ambassador Albano, bago ang pagbubukas ng isang dedicated office, madalas palipat-lipat sa iba't ibang lugar ang mga SSS teams upang maghatid ng serbisyo para sa ating mga kababayan sa Japan. Ngunit ngayon, makakaasa na mas madali, mas mabilis at kumbiniyente ng ma-access sa mga Pilipino ang mga serbisyo ng naturang ahensya. Batid naman ni Commissioner Sale ang pagtatag ng SSS Japan Office ay krusyal dahil magsisilbi itong direktang tulay ng mga Pilipino sa Japan at sa mga social security services at benefits ng mga ito. Ang SSS Japan Office ay unang nagsagawa ng soft opening nitong October 27, 2025 bilang ika-21st SSS Foreign Office at ikalimang itinatag sa Asia Pacific region. Ang naturang pagtatag ay pinaniniwala ang magpapalakas sa implementasyon ng Philippines-Japan Social Security Agreement na unang inimplementa noong 2018 upang masiguro na ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Japan ay sakop ng insurance coverage at madaling ma-access ang kanilang mga benepisyo. Ang SSS Japan Office ay maaring matagpuan sa consular section ng Embahada ng Pilipinas. Maaring bumisita sa pamamagitan ng pag-schedule ng appointment sa webpage ng Embahada. Ang mga social services na available ay ang mga sumusunod: membership registration and updating of records, contribution payment inquiries, loan application assistance and status verification, guidance on benefit claims, at acceptance of compliance to annual confirmation of pensioners o yung ACOP program. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Karen Oyong. Samantala, driver's license ng vlogger na si Norman Mangusin. Ayan, hindi lang suspension, partner. Ni-revoke na ho ng LTO. Wow, so hindi na mga pagmaneho pala si aka Francis Leo Marcos ng kanya mga mamahaling mga sasakyan. Eh sabi, hindi naman daw sa kanya yun. Alamin natin. Talaga naman, no. Ang dami niyang pinaparadang di ba? Luxury vehicle. Meron pa yata siyang may Ferrari pa yata. Meron Sana yung customs talagang binubulat-lat din itong mga ni Norman Mangusin. Ating alamin sa report, the RH5, Val Gonzales. Val. Hindi na maaari pang magmaneho ng sasakyan si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Ito'y matapos na maglabas ng desisyon ng Land Transportation Office o LTO na revocation o pagbawi sa visa ng driver's license ni Mangusin. May kinalaman ito sa reklamo ng mga netizens nang kumalat sa social media o Facebook post ni Mangusin habang nagmamaneho ng Ford Expedition na may nakakapit na peking plaka, hindi nakasuot ng seatbelt at gumagamit pa ng mobile phone habang nagmamaneho. Sa inilabas na show cause order ng LTO, pinagpapaliwanag si Mangusin pero pinaliwala ito ng vlogger at hindi sumipot at hindi rin nagpadala ng written explanation. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacaninaw, inilagay sa panganib ni Mangusin ang buhay ng iba pang gumagamit ng kalsada. Sabi ng opisyal, kitang-kita sa viral video ang madalas na pagtingin ni Mangusin sa kamera ng kanyang telepono habang nagmamaneho na sagabal sa kanyang vision sa kalsada na posibleng maging dahilan ng aksidente. Bukod sa tinanggalan ng karapatang magmaneho, mananatiling nakaalarma ang Ford Expedition ni Mangusin habang hindi pa sumasailalim sa kumpletong roadworthiness inspection sa LTO Motor Vehicle Inspection. Papakilalang bilyonaryo at kamag-anak pa raw ng pamilya Marcos ay naging sikat sa social media dahil sa kanyang Mayaman Challenge kung saan hinahamon nitong mga mayayaman na mamigay ng bigas gaya raw ng kanyang ginawa noong panahon ng pandemic. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala,
10 most wanted persons na sangkot sa iba't ibang kaso arestado sa magkakaiwalay na operasyon sa Quezon City. Arrest number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, hindi nakapalag sa pag-aresto ng mga pulis ang 10 most wanted persons sa lungsod Quezon. Arestado sa magkakahiwalay na police operation sa Quezon City sina alias Anthony na rank 2 most wanted persons sa kasong statutory rape. Naaresto rin sina alias Gerald at JM sa kaso ring statutory rape. Sina alias JP, alias Ibes at alias Michael naman ay nadakip naman sa kasong illegal drugs, habang si alias Rodsen sa kasong carnapping at alias Restituto sa kaso namang paglabag sa BP22 at carnapping at RA 9262 naman si alias Francis. Ayon sa QCPD, ang nasabing operasyon ay alinsunod sa direktiba ni NCRPO, the Regional Director Major General Anthony Aberin sa ilalim ng pinaigting na Able Active at Allied Framework. Samantala kay Ray at Robel, para sa kadahilan ng pangsiguridad, hindi pa maaaring ibunyag ng BJMP ang detalye sa paglilipat ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong. Ngunit tinitiyak naman ng BJMP ang lahat ng mga pamamaraang protokol ng seguridad. Ililipat daw ito sa lalong madaling panahon. Alright, sa 27, nagsiga ka sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you, Noche Kakas. Rapido, 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 hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Notorious daw ho na hold-upper sa Cavite, abay nang agaw daw ho ng baril. Ayun, patay. Isang lalaki naman na natagpuan nakabitin sa puno sa bitukang manok sa Atimonan, Quezon. Ano ba naman yan, no? Ilang bayan naman sa Bicol nagsuspindi ng pasok dahil po sa epekto ng bagyo. Lalaking nagbibisikleta sa Binalonan, Pangasinan, nabangga ng truck. Patay! Ano ba naman yan? Ingat po sa ating mga pumapadyak. Ano po? Samantala naman 4 ang sugatan sa pagsabog po sa loob ng isang compound. Diyan po sa may Sharifa, Guac, Maguindanao del Sur. Pag-atake ng NPA na ikinasawi ng 2 sundalo, kinundina ng LGU. Samantala naman, nagpakilala daw hong police asset. Abay, natimbog ho. Natimbog na laman sa droga. Diyan po sa may La Paz, Iloilo City. At daan-daan trabaho, alok naman sa job fair sa Tacloban City. Samantala naman, babaeng most wanted person na aresto naman sa Orion, Bataan. Rapido, rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin pong mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Simayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2:41. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Amoy forever. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH Rapido, hataw, balita. Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong thank God it's first Friday, ha? Ngayon pong December 5, 2025, mga balita po sa probinsya. Sada probinsya. Rapido, hataw, balita. Abay, notorious daw hong hold-upper sa Cavite. Ayun, natiklo ng agaw ho ng baril. Patay. Ating alamin sa report ni RH30, Eric Dastas. Eric? Bro Ray, nagwakas na nga ang maliligayang araw ng grupo na nasa likod ng serye ng sunod-sunod na hold-upan sa lalawigan ng Cavite, kung saan napatay ng mga pulis ang tumatayong leader ng grupo na nakilalang si Marlon Santos, 41 anyos. Matapos umano itong agawan ng baril ang nakatransaksyon pulis dahilan ito'y mabaril ng kasamahang pulis sa Bacoor, habang naaresto naman ang 4 pang kasamahan ni Santos nang pasukin ng mga pulis ang hideout ng mga ito na nakilalang sina Ernst John Russell Reyes, 24 anyos, Christian Vergara, 25 anyos, Percival de la Cruz, 46 anyos, at isang babae na si Sheila May Iglesia, 24 anyos.
Ayon dito kay Lieutenant Colonel Alexis De Samito, paramdam na- Chief of Police ng Bacoor City, nagkaroon sila ng bypass operation sa Barangay San Nicolas 3, Bacoor City, kung saan isa sa miyembro ng naturang grupo ang kanilang katransaksyon. Sinabi ni De Samito na marami na umano silang natatanggap na impormasyon sa illegal na aktibidades ng grupo ni Santos. Gayaan niya na pagbebenta ng illegal na droga, gun for hire, pang-hold up sa mga establishmento, maging ang mga kababayan natin na nagsisikap at lumalaban ng parehas ay hindi na rin pinapaligtas ng grupo. Sinabi pa ni De Samito na ang napatay na si Santos ay may 15 kasong kinakasangkutan o kinakaharap gaya ng robbery hold-up, pagtutulak ng illegal na droga at pagpatay. Samantala, na-recover naman ng mga otoridad sa mga suspect ang ginamit na bypass money, 6 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 25 gramo na nakakahalaga ng 170,000 pesos, isang kalibreng 45 pistola at mga bala nito, isang caliber 9mm Uzi at 20 perasong bala, caliber 22 pistol at isang granada. Na-recover din sa grupo ang isang kulay maroon na Nissan Exalta na walang plaka, isang kulay puting Mitsubishi Lancer na wala ding plaka, isang motorsiklo at iba't ibang klase ng mga sasakyan at mga cellphone mamahalin. Nakuha din sa mga suspect ang iba't ibang IDs at ATM ng mag-asawang negosyante na kanilang nabiktima sa Dasmariñas City na si Mr. and Mrs. Benny Parcon. Iba't ibang bag din at na magmamayari ng nabibiktima ng mga suspect. Ilang piraso ding balaklabas, mga jacket at mga helmet na ginagamit din umano ng grupo sa mga illegal na gawain. Pansamantalang nakapit na ngayon sa Bacoor City facilities ang mga narastong suspect na maharap naman sa kapasong patong-patong. So Eric, kaso. Go ahead. Ilan lahat yung mga hold-upper na naaresto? 5 ito lahat. 5, pero yung isa sa kanila ng agaw ng baril, patay. Yun yung tumatayong leader na si talaga? Santos. Oo. Oh. Itong ayon dito kay Disimito Bruray ay mukhang mababawasan na. Yung sana. Abay, dapat lang, ha? Abay, notorious pala itong mga kumag na to, ano, ha? Oh. Actually, hindi lang talaga hold-upper pala yung mga yan. At nakita ko dito sa mga record, pinapakita natin. Organized, no? Conversation. Organized group, ha? Organized ito. Baka naman meron pang, may mga financier yung mga yan, kaya ganyan sila katatapang. Posible kasi nakakalaya lagi talaga yung nakakapagbiyan sa nakakalaya at nakakapamibiktima pa sa mga iba't ibang lugar o lalawigan, partikular nga dito sa lalawigan ng Abay, saludo tayo sa mga pulis dyan sa Cavite, ano ha? Ano bang grupo itong mga authorities ang talagang nakahuli rito? Ang nakasakote talaga dito ay ang Bacoor PNP. Oo, sa pangunguha na nga nitong si Lieutenant Bay, Colonel. keep it up, sir. Nako, salamat naman at nabawasan yung mga anay ng lipunan, ha? Ngayon pa naman magpapasko, talagang titira yung mga yan. At saka, Gloria, napansin mo Kuya Romel, na matataas na kalibre ng baril. Yung talaga. Yan nga binabagit natin, baka may financier. Hindi basta-basta ang grupo yan. May nagsusupply ng mga baril. May granada may granada pa. Wow. Galit na galit si General Bernie Banak dyan, number 2 man ng PNP sa mga ganyang grupo. Ayaw na ayaw din ni General Nartates yung ganyan. Ha? Oo, kahit mabait yung mama, pag nagalit, iba rin magalit para si PNP ngayon. Di ba? General Nartates. Kaya ingat sila. Talagang ngayon ay puspusan na rin at nakatutok, lalo na ay mga uniform na pulis ay nakatutok yan dahil nga dito sa nalalapit na Christmas season na Blu-ray. Salamat, Ninong. Salamat, Ninong Eric. Maraming salamat din. Mano po? At ibalot mo na lang yung paborito kong sige, babalot natin. May kusa naman yun si Kuyang Eric. May kusa naman yun si Ninong Eric. Yes, magpaparapol tayo sa Christmas party. Salamat, Ninong Eric. Ito si Eric Dastas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung ipaparapol daw ni Ninong Eric, may susi.
Aba, talaga. May 4 na pintuan. Ganun ba? May bumper. O, di naman. Tapos ang ano? ang kasali doon sa raffle niya, pain dalawa lang. Isang lalaki naman ang natagpuhang nakabitin sa puno at wala ng buhay sa bitukang manok sa Atimonan, Quezon. Benji Antioquia sa detalye. Benji! Insidente ang nagpatiwakal ang iniulat sa Pagbilao Municipal Station matapos matagpuan ang bangkay ng isang lalaki isang liblib na lugar na hindi tinitirahang bahagi ng Quezon National Forest Park sa Sitio Amaw, Silangan Malikboy, Pagbilao, Quezon. Kinilala ng mga otoridad ang biktima sa ngalang Erwin na 46 anyos, tubo nga Paracali, Camarines Norte, empleyado ng Unilab at residente ng Commonwealth, Quezon City. Ayon sa ulat ng personal, nagtungo sa himpilan ng pulisya ang kapatid ng biktima na nakilalang si Hel Bonito Salen, 39 anyos, upang idokumento ang nasabing insidente. Inilahad nito ang kanyang kapatid ay nakaranas ng depresyon na nag-iwan ng suicide note na natagpuan sa tirahan nito. Nakasaad sa mensahe ang pahayag ng biktima ukol sa kanyang intensyon, pati na rin ang impormasyon hinggil sa kanyang pagkakilanlan at lokasyon na tinungo. Lumabas din sa investigasyon na nagpadala ang biktima ng SMS sa kanyang asawa bago ang pangyayari kung saan tinukoy niya ang lugar ng Atimonan Bitukang Manok National Park bilang posibleng lokasyon niya. Ang agad naman na nagsagawa ng paghahanap ang reporting person mula sa kanyang probinsya kasama ang ilang residente sa lugar. Natagpuan nila ang biktima na nakabitin gamit ang nylon cord sa isang ravine area na naturang parke. Suot ang raincoat at helmet. Wala naman nakita ang pulisya na indikasyon ng foul play sa lugar na insidente at nanatiling kumpleto ang mga personal na kagamitan ng biktima. Dinala agad ang katawan ng biktima sa Ordinarya Pagbilao para isilalim ng post-mortem examination. Ang ulat ay naiparting na rin sa Provincial Investigation and Detective Management Unit. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Benji. Samantala naman, ilang bayan daw po sa Bicol Region na ba'y nagsuspindi daw po ng pasok sa mga sa eskwelahan, ha? Pati na rin ba sa pasok sa opisina, no, ha? Dahil po sa bagyo. Ating alamin sa report ni Manoy Roel Saldico. Manoy Roel. Lakay Ray Romel, ilang bayan naman sa probinsya sa Bicol aga ng suspende nagapasok sa paralan dahil sa epekto ng shoreline at ng bagyong Wilma. Sa Camarines Sur, apat na bayan ang nakansila ng klase habang asalbay naman ay umabot naman sa Roel. Lakay Ray. Good. Sa Camarines naman, 4 na bayan naman sa nagkansila ng klase habang sa Albay ay mabot naman sa 14 na bayan ang nagpatupad ng suspension ng klase. Sa Masbate, 5 bayan ang nagdeklara ng no classes habang sa Sugon ay meron ng isang bayan na nag-anunsyo ng suspension. Samantalang sa Catanduanes ay 9 na bayan ang nagpatupad ng kanselasyon ng klase. Patuloy naman ang nagabantay ang lokal na pamahalaan sa mga bayan sa Bicol at na kung saan ay inaasahang maglabas ng karagdagang pang-abiso kung lalakas pa ang epekto ng shoreline ng bagyong si Wilma. Samantala, umabot naman sa 1,690 ang pasahero, ang mga stranded sa mga pantalan sa riyon dahil naman sa pagkansila ng biyahe ng mga sakyan pandagat naman ayon sa Coast Guard District Bicol. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Robert Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang lalaking nagbibisikleta sa Binalonan, Pangasinan, nabangga ng truck, patay. Freddy Fajardo sa detalye. Freddy. Hindi na umabot ang buhay sa paggamutan ng isang 57 anyos na lalaki na residente ng Binalonan, Pangasinan matapos itong aksidenteng mabangga ng truck habang pumipinal. Batay sa ulat ni Binalonan Chief of Police Major Simon Paiking, naganap ang aksidente sa may traffic light sa crossing ng poblasyon kung saan ang biktimang nagbibisikleta ay papatawid sa intersection nang bigla namang mag-U-turn ang truck na minamaneho ng isang 41 anyos na lalaki na residente ng nasabing bayan
at nanahagip ang biktima. Nabagok ang ulo sa simentong kalsada sanhi ng kanyang kamatayan. Nagtamo ng malubhang sugat sa katawan ng biktima na nanadala pa ng MDRRMO sa Urdaneta City District Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Ang truck driver at ang kanyang truck ngayon nasa kustodiya ng Binalunan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarty tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Freddy. Samantala, 4 daw po ang sugatan sa pagsabog ho sa loob ng isang compound sa may Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Report mula kay June Di Makutak. June. Tama talakay, 4 kataong sugatan sa isang pagsabog na naganap sa isang compound sa Sitio Malinis, Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Nakuhanan pa ng CCTV ang animoy isang rifle grenade na nasa sahig. At ilang segundo lang ay sumabog na ito. Sa impormasyon mula sa Sharif Agwak Police Office, kinilala ang sugatang 4 na sina Jonaline Mamay, 24 years old, Ryan Pendaton of Punt, 51, Nasrullah Dukay Ugnayan, 27, at Abdulaziz Ludin, 20 years old. Ongoing ang masusing investigasyon ng Provincial Explosives and Canine Unit, katuwang ng Sharif Agwak Police Personnel at ng Provincial Forensic Unit. Habang mariin namang kinukundina ng alkalde ng bayan ng Sharif Agwak na naturang pagpapasabog, inihayag ni Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan na labis niyang kinabigla ang naturang insidente. Anya, ang bayan ng Sharif Agwak ay pilit ang ginugulo ng mga masasamang elemento upang takutin ang mamamayan. Tinawag pa niyang spoilers of peace sa mga kriminal na ito na kailanman ay wala manong magandang idudulot sa inasam na kapayapaan at pag-unlad. Bago lamang ang insidente, isang DPAT member naman ng Sharif Agwak ang pinagbabaril patay habang nakabantay sa bahagi ng palengke ng Sharif Agwak. Mula sa Mindanao, RH19, June Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pag-atake ng NPA na ikinasabi ng 2 sundalo, kinundina ng pamahalaang lokal. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Kinundina ni San Jose Libuan Mayor Crystal Jane Elizalde ang pag-aatake nitong mga miyembro ng New People's Army kung saan napatay ang 2 sundalo na ayon kay Mayor malinaw na paglabag sa international humanitarian law. Hinikayat na nasabing opisyal ang mga natitira pang miyembro ng New People's Army sa Samar na sumuko at suportahan ang mga programa ng gobyerno. Matatandaan, ito lang nakarang araw ay nasawi ang 2 sundalo sa sagupaan, panibagong sagupaan ng militar at NPA sa bayan ng San Jose Libuan sa Samar. Nakasagupa ng kasundaluhan mula sa 46 Infantry Battalion ang mga miyembro ng New People's Army mula naman sa Yacal Platoon ng SRC Browser Eastern Visayas Regional Party Committee sa bisinidad ng Barangay Babaklayon na nasabing bayan. Ang mga nasabing sundalo ay dinala sa ospital ngunit dead on arrival. Kasalukuyan naman ang hot pursuit operation na ginagawa ngayon ng mga kasundaluhan laban sa nasabing mga miyembro o nakasagupang rebuilding grupo. Naglabas na rin ng pahayag statement ang Philippine Army at ikinalungkot ang nangyaring pagkasawi ng 2 sundalo. Nagpaabot ang militar ng pagkikiramay sa pamilya nito kung saan ang kanilang sakripisyo sa bayan ay hindi matatawaran. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Samantala, nagpakilala daw pong police asset abay natimbog sa isang drug buy-bust operation dyan po sa may Lapas, Iloilo. Ating lamin sa report ni Jocelyn Maki mula sa Action Radio Iloilo. Joe. Nadakip sa drug buy-bust operation ng Iloilo City Drug Enforcement Unit ang 35 anyos na si alias Bebang sa Barangay Laguda, La Paz. Ayon kay CDEU Head Police Captain Roque Jimeno III, nagpapakilala na asset ng pulis ang subject upang makabenta ng illegal drugs sa kanyang mga parokyano. Nahuli si alias Bebang matapos siyang ituro ng mga drug subjects na kakumpetensya niya rin sa pagbebenta ng illegal na droga. Na-recover sa subject ang 374,000 pesos na halaga ng suspected shabu. Ayon sa monitoring ng pulisya sa City Proper District ng lungsod, nagmumula ang supply ng illegal drugs ng subject at binibenta niya ito sa mga distrito ng La Paz, Lapuz at Arevalo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 4 naman Dandan trabaho naman ang alok sa job fair sa Tacloban City. Jimmy, angay-angay sa detalye. Jimmy.
Daang-daang trabaho ang naging available sa job fair na isinagawa sa Robinsons North, lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Department of Labor and Employment Regional Information Officer Norma Rico Estemiano. Trabaho lokal naging available na may 38 na mga employers kasabay ng ika-92 na taon na founding anniversary ng Duli. Nag-release din na mahigit 18.3 milyong piso na livelihood assistance sa 653 na beneficiaries. Tupad payout 31.3 milyong piso sa 6,371 na mga beneficiaries. Project Angel 3 sa 100 na mga child laborers at kanilang mga magulang. Adjustment Measures Program na mahigit 5 milyong piso sa 261 na mga manggagawa. Nagkaroon din ng kadiwa ng Pangulo kung saan ibininta ang mga agricultural products at ang tig-20 pisong kilong bigas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristar Tito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jimmy. Samantala, babaeng most wanted person aresta naman sa may Orion, Bataan. Report mula kay Danny Kumilang. Danny! Arestado ng Orion PNP ng mga tauhan ni Police Major Mantayb Jalman ang isang babae na inaresto dahil sa 11 counts ng kasong qualified theft na nadakip ito sa Barangay Balagtas, Orion, Bataan. Dinakip ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Evelyn Biheno Gallega Vargas, presiding judge ng RTC Branch 92 Balanga City, Bataan, na inisyu ang warrant nitong buwan ng Nobyembre. Ang suspect ay kinasuhan ng kanyang amo na isang konsyal ng barangay dahil umano sa pinagkakatiwalaan ito ay nagawa pa nitong nakawan ang kanyang mismong amo sa Orion. Ang kasong 11 counts na kinakaharap ng suspect ay may itinakdang halaga na piyansa bawat isa na 40,000 piso. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Danny Kumilang. Rapido, hataw, balita. Uy, at greetings ni Apo Els sa isang balikbayan. Well, lakay ni Naibag na Malimyo, Apo Ruben Viloria. Yun, nako. Ng Cagayan. Welcome back, Apo. Taga Ballesteros Gaya ni Apo Ruben Viloria. Ayun, Naibag na Malimyo, Apo Ruben Viloria, taga Sanchez Miria. Greetings coming from Apo Els Bartolome. Ni dating PNP Chief Nick Bartolome ng Tarlac, partikular sa bayan ng Herona. Ayan. Magbiyan kayo, Apo. Salamat to sa buong pwersa ng DZRH News Team. Anyo po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:05. This time check is brought to you by AC. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko.